God, hallelujah. God is good, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Pabutihan niyo sa lahat ng panahon. Lahat po ba tayo ay pinagpala? Amen. Malakas Talagang marami-raming patutuo to. So, sino po yung nais mo na? Pero bago yan, awitan natin ng Panginoon. Praise God. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise the Lord. Makapalang umaga po sa ating lahat, lalo't higit sa ating buhay at Panginoon Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Ako may lubos na nagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon, mga kapatid, sa buong isang linggo na patuloy na nariyan yung Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Patuloy na kumikilos yung Panginoon sa patuloy na pag-iingat, sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Lubos ako nagpapasalamat, mga kapatid, sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Maging sa pinansya na pangangailangan, mga kapatid. Hallelujah. Lubos kong pinasasalamatan ng Panginoon, mga kapatid. Lubos akong nagagalak sa kabutihan ng Panginoon, mga kapatid. Lalo tingit sa mga oras na ito, mga kapatid. Hallelujah. 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 Talagang nariyan yung Panginoon kumikilos sa buhay natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Bilang dagdag pa sa salamat, mga kapatid, ay siyang handugan, mga kapatid. Na isang awit. Pag-ibig mong kay ganda. Isip
Kapatid, talagang napakabuti po ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So, sino pa po ang nais maghayag ng kabutihan ng Panginoon? Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sorry, sino pa po yung nais? Kala ko yung kapatid natin. So, sino pa po ang nais maghayag or mag-alay-awit kan mag-awit sa ating Panginoon? Praise God, hallelujah. Okay, okay na talaga to. Praise the Lord, salamat sa ating mahal na Panginoon at sa Diyos sa mataas na pagpurin pa, salamat. Nais ko lang pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa kabutihan niya sa buhay namin. Salamat sa Panginoon na sa hilinga, sa araw-araw at sa kalakasan na ibinibigay niya sa amin, sa mahal ko sa buhay, maging sa anak ko, maging sa akin. Salamat sa ating mahal na Panginoon, sa magulang ko din na bagamat na matatandaan lang talaga. Salamat sa ating mahal na Panginoon na nandoon yung paggabay ng ating mahal na Panginoon na bagamat na talagang nandoon yung mga pagsubok. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon. Nais kong itaas ang Panginoon talaga na napakabuti. Salamat talaga maging sa financial din na bagamat minsan talagang naubusan. Pero mga kapatid, salamat talaga sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid, dahil yung pag-provide niya talaga ng mga pangailangan namin, nandoon din talaga na sa pang-araw-araw at maging kasi hindi talaga basta yung pagpapagawa ng bahay, mga kapatid. Ngunit
Nandoon talaga yung pag-provide ng ating mahal na Panginoon, at salamat din sa ating mahal na Panginoon na bagamat na talagang sa sa biyahe talaga namin, talagang hindi talaga ako, yung katawan ko talaga mahina talaga, resistensya nung nakaraan nung pagpunta namin ng Halsey. Lunes ng gabi, halos wala akong ayos na tulog, tapos alas 2 na ako nakagising. Tapos hindi na ako nakatulog noon, inantay ko na lang sila pastor na sunduin ako hanggang sa maghapon, walang tulog. Tapos nung gabi pa din, mga alas 4 na kami nakarating dito ng Santa Monica. Talagang wala talagang halos na although ako nakakaidlip, pero tuwing kadapatay ng makina, kasi yung biyahe namin, salamat sa Panginoon din sa biyahe namin na nung papunta at pabalik ay kalmado, kasi talagang nandoon talaga yung kababa. Pero salamat sa ating mahal na Panginoon na binigyan niya kami ng kalmadong biyahe, kasi na pagpapunta namin naubusan ng langis yung makina ng bangka ni Kuya Boy. Nakita daw nila pastor tsaka ni Nanay Bibi na parang nag-apoy ba yung yung big bang ang sinasakyan namin mga kapatid. Pero napakabuti talaga ng ating mahal na Panginoon na hindi niya pinahintulutan na talagang sumabog ba, kasi nawala na talaga ng langis mga kapatid yung makina namin na sinasakyan. Kaya salamat talaga sa ating mahal na Panginoon sa pagpatnubay niya. At yun nga, dahil nga sa talagang sobrang pagod, sobrang papuyat, kasi hindi talaga pwede sa akin yung magpuyat ng matagal, kasi mahina nga yung resistensya ko. Kaya yun ngayon, ito na yung kinalabasan. Sakit sa lalamunan mga kapatid, hindi ako sakit pag magsalita, pero ganun pa man, ihayag ko ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya salamat talaga sa ating mahal na Panginoon. At maging kagabi sa biyahe din namin mga kapatid, kasi kami nag-uwi ng Santa Monica, si Ate Colin sabi niya 9 daw. Di sabi ko sige 9. Tapos nung nagtawag siya 7, dito na siya. Hindi man pwedeng iwanan ni Josel, kasi nga nagpuro siya, may nag-overtime doon, tapos nagtulog din siya. Hindi man pwedeng iwanan yung semento na kaya sabi ko, antay lang kami, kasi sabi mo nga 9, kaya sabi ko 9 din. Yung pala, nakapasok na pala siya. Yung biyahe namin mga kapatid, parang halos walang 10 minuto ba. Mula Santa Monica hanggang dito, muntik pa kami na disgrasya. Hinahabol nga namin, sabi namin baka na mangyari kay Ate Colin. Sus, pagdating namin dito na pala siya sa loob, nakapasok na. Pero bagamat ganun mga kapatid, salamat sa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon na muntik pa kami na sa pusa ba biglang tumawid. Pero tapos si Budoy doon pa sa unahan. Buti lang, hawak-hawak ko din siya. Kaya salamat talaga sa ating mahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa biyahe namin. Salamat talaga sa ating mahal na Panginoon na napakabuti niya talaga mga kapatid. Hindi lang mga kapatid sa isang beses, maging sa maliliit na bagay, talagang pinapasalamatan ko ang ating mahal na Panginoon sa kabutihan niya sa buhay namin. At sa Kanya ko ibinabalik ang mataas na papuri at pasalamat. Amen. Praise God. Hallelujah. Mabuti ang Diyos kapatid sa buhay mo. So, sino pa po nais maghayag? Or mag-awit? Pasasalamat sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. Praise the Lord. Mabati sa inyong lahat ng isang magandang tanghali. Praise the Lord. Sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Maging sa ating kuswastor sa lugar na ito.
sa kanyang mahal sa buhay. Lalo tigit sa ating mahal na Panginoon na siyang mayari ng ating mga buhay, mga minamahal. Nais ko lang po pasalamatan ang ating buhay na Diyos, mga minamahal, na kami po ay muling nakabalik sa church na ito, sa inyo mga kapatiran, hallelujah, na binigyan pa kami mahababang buhay para makabalik ulit dito. Maraming salamat sa mahal ng Panginoon sa mga kaparanan niya, na kahit sa papaano, mga minamahal, sa dami-daming simbahan, ay dito kami napunta, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos sa kanyang kabutihan sa aming mga biyahe papunta dito, at sa mga pinansyal na mga bagay na hindi na kami niya pinagkulangan, bagaman hindi karamihan, pero ibig sabihin hindi siya nagkulang sa atin, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos, hallelujah. Maging na rin, mga minamahal, sa aming naging problema. Halos isang buwan kami, mga minamahal, na kumbaga naging problema namin yung anak ni Derby, dahil ito ay nagkasakit na sobra isang buwan, at naisugod nila ito, mga kapatid, sa hospital ng Kulyon. At nung doon na sa Kulyon, halos yung mga kasamahan niya na nagpasok ng hospital ay nakauwi na. Pangatlong salin-salin na nakauwi. Yung si Derby ay doon pa sa loob ng pagamutan, at sabi sa kanya doon siya ay reyna na doon, dahil hindi na siya nakakaalis, doon na siya nakatira sa kwarto na yun. Ang dahilan na sa mga pananalangin na udyok na ang kanilang pagkukulang sa mahal ng Panginoon sa ikapulo, doon sila nakulang, at hindi na nila ito tinutupad, dahil sa ating panahon ngayon, mayroong nag-bringwas talaga kung ano ang totoo ginagawang gusto nila maging kumbaga dinadala sa mali. Kaya minsan sa kahinaan ng tao, lalo pat malapit sa buhay mo, sumunod siya sa maling turo at iniwan niya yung tunay na turo. Ngayon, nasingil siya ng mahal ng Panginoon, palalahanan siya, at hindi niya alam kung paano niya ito pagsisihan at kung saan siya nagkasala. Ngayon, mga minamahal, dumating ang panahon, dahil kami kanyang mga magulang ay hindi rin namin siya matiis. Ako ay nasa Kulyon ng halos kulang-kulang din isang buwan kung gaano siya katagal sa ospital. Ako ay nandun sa boardingan. Ako ang kanyang tagalaba at tagahatid ng pagkain at tagabili ng kanilang pangangailangan sa loob. Ngayon, mga minamahal, naudyok sa aking mahal sa buhay, sa ating ito sa kanya, na ang kakulangan nila ay tungkol sa bahagi ng ating mahal na Panginoon. Ganon din sa akin, mga minamahal, dahil panay na lang ang aming mga panalangin. Mahal na Panginoon, kahit nasa loob siya ng pagamutan, wala pa rin kaming ibang tatawagin, ikaw pa rin, dahil sabi ko, kung ano ang mga pagkukulang, ipaalaala mo kahit sa amin, kahit sa aming mahal sa buhay, na ito ay mapagsisihan nila at hindi na magtagal ang karamdaman ng bata. Ngayon, mga minamahal, na paalaala sa kanya at sa akin, sinabi ko naman doon sa ama ng bata na sabi ko, umuwi ka dito sa Kulyon, dahil dyan siya nag-uwi sa kanilang farm, dahil mayroon tayong pag-usapan tungkol sa anak mo. Hindi talaga magaling-galing kahit anong gamot, tatlong doktor na naggamot sa kanya, pasalin-salin, hindi talaga natuklasan kung ano ang karamdaman ng bata. Minsan sabihin nila, kailangan mo operahan, dalahin ng Puerto o Maynila, dahil yung bituka daw ng bata at ang dugo ay nagkaroon na ng kanser. Marami silang sinasabi-sabi, pero hindi talaga yun ang nangyari, dahil yung karamdaman ng bata, magaling ang isa, mayroon namang maglabas na ibang karamdaman, komplikasyon na yung karamdaman ng bata. Sabi ko sa kanila, ito talaga ay paaralan ng mahal ng Panginoon, dahil mayroong isa ginagamot na karamdaman, mayroon namang magpalit na isa. Ito ay talaga kahit doktor na lilito na sa karamdaman ng bata. Ito ay mayroong palaala sa inyo na kailangan yung kinalimutan nyo na dapat nyo tuparin, yung pagbibigay nyo ng tithe sa mahal na Panginoon. Ipanambalik nyo yun, huwag kayong magpabringgo sa maling katuruan. Kaya sinabi ko talaga, hindi pa huli ang lahat, pagsisihan mo at gawin mo, tuparin mo, mangako ka sa ating mahal na Panginoon. Para yung karamdaman ng anak mo, kung hindi man magaling ka agad, pero magkaroon ng ribaha. Kaya ang bata talaga palalang palala. Ngayon, mga minamahal, mula nung sinabihan namin siya naman ay nagsabi, oo nga, siguro dyan siguro kami singil ang ating mahal na Panginoon, dahil matagal-tagal na hindi niya ito tinupad.
Ngayon mga minamahal, nung mula na sinabihan ko siya, sabi ko sa kanya, pagmasdan mo, mula na pinalalahanan kita, kasi ito nasa destino, ako lang ang nakakausap niya ng aking umagad. Sabi ko, pakiramdaman mo, pag nagdalaw ka doon, pagmasdan mo yung bata, mula nag-usap tayo na pinalalahanan na kita. Pagdating niya sa ospital, yung bata ay masigla na at malakas nang kumain yung bata dahil doon sa pag-alala ng mahal ng Panginoon. Kaya ito ang pinangako nila sa Diyos na sila ay magbalik loob na sa pagtupad at nangako rin sila na masalamat sila sa ating mahal ng Panginoon. Doon lang mga minamahal na tuklasan ng doktor yung mga karamdaman ng bata at hindi naglaon mga minamahal, sila po ay pinauwi na ng doktor. Nang dahil doon sa aking pakiramdam, doon talaga mula yung karamdaman na sila ay, kumbaga, binitawan nila yung ibang katuruan na dapat sana sundin sa isang Kristiyano. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos, mga kapatid, dahil sa kung tayo maging kumpiyansa at itigil natin yung tama at medyo kumpiyansa, magdoon na tayo sa panghihina at tuparin na natin yung pabor sa ating puso, sa ating isip, sa ating kalooban na parang manghinayang sa pagbigay ng ikapo sa ating mahal na Panginoon dahil iyon na ay pirat at kabaguran. Pero yun talaga ang tungkulin ng isang Kristiyano. Kailangan magpasako pa sa bawat utos ng ating mahal na Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Naniwala siya sa aming mga paalaala sa Kanya at ito'y tinupad niya mga minamahal at ang bata ay pinalabasan ng doktor kumpletong kagalingan pinagkaloob ng mahal na Panginoon sa bata. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Mabuti talaga maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Dito na lang, maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Thank you. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Nanay. So, sino po po nais maghayag ng kabutihan ng Panginoon or mag-alay-awit? Praise God. Amen. Awitan po natin si Praise Pastor. Praise the Lord. Nagpapasalamat din ako sa Lord sa kabutihan niya sa buhay ko, sa paggabay niya sa duty ko sa gabi. Salamat sa Panginoon at yung kumplitong kalakasan, bagamat medyo may edad na at gusto na yung ubo, sipon. So nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nandyan yung Panginoon nagbibigay sa akin ng lakas. Maging kahit na small, pero dahil kasama ko ang Lord, kasama natin ang Diyos, binibigyan din ng konting katapangan. Kasi minsan sa duty ko ay, lalo na kapag maliit ka, kasi yung duty ko malapit sa bar. So pag may gulo, alam na, so yung mga pare sa aming mga security, ay yan yung aming malimit na talagang yung mga gulo-gulo, kung ano dyan, lalo sa mga lasing. Salamat naman kahit ganito yung aking maliit lang, pero pagka sinisinda ko sila, medyo natatakot naman siguro dahil nga siyempre lang tayo ng Lord. Meron din paggabay ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon at sa tagal na rin ng duty ko dyan. Nagpapasalamat ako, wala naman akong na-encounter na mga masasamang loob. Puro mabubuting loob ang aking nakakaharap. At binigyan ako ng Lord ng trabaho na yan. So napakatagal ko rin ni-request sa Panginoon. Kaya nga sinabi ko dati na almost 10 years siguro ako na hindi na naka-attend ng church. Hindi na ako nagpapagamit sa Panginoon. So palagi nang busy. Madalas na busy ako kasi ngayong time ko dati ay gabi ako, minsan naman umaga, so napakahirap talaga mag-adjust. Pero sa tagal ng panalangin ko sa Panginoon, siguro mga ilang years din ay tinugon ng Panginoon yung panalangin ko na bigyan ako ng trabaho na yung makakapagpagamit ako sa Kanya, makagawa ako, makasamba ako, makatulong ako sa Kanya mabasan. So yan yung duty ko na yan. Siguro mga 9 years na ako na puro panggabi. Kaya isang himala para sa akin na kahit sa simpleng bagay lang, alam ko na ang Diyos yung gumawa ng paraan para marinig niya yung panalangin ko. At gusto
gusto niya rin na paggamit ako sa kanya, makapag-serve. Nagpapasalamat ako sa kanya. At bukod doon, dati ay nagsasamba ako. Mag-isa lang ako, pero dahil sa kabutihan ng Lord, sa panalangin din, binigyan ako ng mabuting pamilya. Nagkaroon ako ng pamilya dito at nagkaroon ng 2 anak. Kaya dati yung isa lang, ngayon marami na kami. So, more than 5 na kami. Nagpapasalamat ako talaga. Ang Diyos ay hindi nagkulang sa amin. At isa pa nga sa naalala ko, nung pagpunta ko dito sa Coron, nag-iisa lang ako. Tapos yung aking, talagang wala akong ari-arian, mga kapatid. Wala akong inakayamanan kung ano man. Yung meron lang sa akin na isang white t-shirt na pang-duty, tapos type B na sapatos. Yung sapatos ka man, naalala ko nun, yung pang DI, alam niyo ba yung DI? Dancing instructor. Yung matulis, di ba? Yun ang dati kong sapatos. At nag-duty ako. Pero dahil sa pagsunod ko sa ating Diyos ng buhay, ayan, binigyan ako ng Panginoon ng sariling tahanan. Kahit hindi naman maganda. Tapos, nagkaroon din ako ng sasakyan. At yan, hanggang sa kasama na rin yung family, binigyan na rin sa akin ng Panginoon. Kaya sa atin, kapag tayo ay talagang true na nagpapagamit sa Lord, patuloy, kumbaga, kahit merong mga pagsubok, pero nandyan pa rin, still na laging nagpapagamit sa Kanya. Kahit yung hindi natin nire-request sa Kanya, binibigay niya dahil ito yung maging sandigan natin para yung pananampalataya natin ay lalo tumaas. Kaya salamat talaga sa Panginoon. Blessed na blessed ako sa Panginoon sa maliit man o sa mga bagay na binibigay niya sa akin, malaki, maging pagpapala at saka pagpapalo. Salamat sa Panginoon. Tinataas ko sa Kanya ang kapurihan. Salamat sa Panginoon. Pinabalik ko na sa ating MC. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Talagang mabuti ang Diyos, kapatid. So, sino pa po ang nais maghayag? Ang kabutihan ng Panginoon or mag-alay-awin? Praise God. Hallelujah. So, kung wala po, ako din po ay papasalamat sa Panginoon sa ginawa niyo po sa buhay ko. Nung nakaraan araw nga lang po is nag-LBM ako. Kasi nga, mayroon po ako nagawang kasalanan sa Panginoon. Talagang, inaamin ko rin po talaga na kasalanan talaga yun. Pero ginawa ko pa din. Talagang, kumbaga, gising ako sa katotohanan. Pero, sinasadya. Kumbaga, kasalanan ng sinasadya. Kaya pinaalalahanan talaga ako ng Panginoon. Nag-LBM talaga ako ng buong araw. Tapos, nagsumbong ako kay Kuya. Sabi ko, Kuya, nagkasakit yung tiyan ko. Nag-LBM ako. Tapos, pinainom po ako ng Gatorade. Tapos, pag inom ko po ng Gatorade, hindi pa rin talaga, wala pa rin, meron pa rin talaga. Sabi ko, naalala ko na, may kasalanan talaga ako sa Panginoon. Talagang niluhod ko po yun. Tapos pagka ko po, uy, okay na siya. Tapos sinabi ko po yun kay Kuya ulit na, okay na ako. Kasi kinamusta niyo naman po ako. Okay na ako, wala na po akong sakit. Okay naman po yung tiyan ko sa tulong ng Panginoon. Kasi sabi ko nga, nagkaroon ako ng kasalanan. Talagang niluhod ko lang talaga sa Panginoon. Nagsisi talaga ako sa Panginoon. Talagang nangako rin ako na hindi ko na rin ba hindi na ako magpadungol-dungol ulit. Talagang salamat din sa Panginoon at dininig niya yan at pinagaling niya rin ako agad po talaga. So talagang salamat sa Panginoon. Kaya sabi si Kuya, sana hindi na lang kita bilhin ng Gatorade. Sana nag-pray ka na lang kaagad. Hindi na ako sana gumastos. Gano'n niyo po ako talagang sabi ko, salamat talaga sa Panginoon. Buti lang talaga may Panginoon tayo. Talagang alam natin kung saan lang natin ilalagay yung gastos natin. So, dagdag pa sa salamat. Hallelujah. Hatugan ko po siya ng awit. Praise God. Hallelujah.
pinapasalamatan ko rin ang ating Diyos na buhay. Sa kalakasan at sa kagalingan ni Dea, na pabalik-balik yung kanyang lagnat. Iniisip ko, dengue. Pero sabi ko, walang imposible sa Lord. Dengue man yan o ano pa man, basta lumapit tayo sa ating mga Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa araw-araw na lakas. Kahit na yung feeling na tatrangkasuhin ka na, pero talagang iniisip mo na may Diyos talaga tayo. Talagang babangon at babangon tayo ng malakas. Ayan, pinapasalamatan ko ang Panginoon sa araw-araw na buhay namin, sa mga pinansyal, sa mga pagpapalo at pagpapala. Ayan, sa kabutihan ng ating Diyos, handugan ko po siya ng awit. Walang mahirap sa iyo, Panginoon, wala kang katulad. Sa
Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Mabuti ang Diyos sa buhay mo, kapatid. God bless you. Sino pa po ang nais maghayag ng kabutihan ng Panginoon? Magpasalamat, handog awit. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Patuloy ko pong pinapasalamat ating mahal na Panginoon sa pag-iingat niya, sa paggabay niya sa akin, sa aking mga anak, sa araw-araw. Bilang pasalamat po, handugan ko po ating mahal na Panginoon. Minsan ng awit na ng Panginoon pakinggan. Ikaw ang aming Diyos na di nagbabago. Handang sumatulo sa lahat ng oras ng kagipitan. Ikaw, Yahweh, ang aming sandigan. Yahweh, ikaw So, sino pa po ang nais maghayag ng kabutihan ng Panginoon? Handog awit. Amen. Praise God. Hallelujah. So, kung wala na po, atin ang po na pong pansamantalang tapusin. May another Sunday pa naman, so doon na lang po tayo babawi. So, ibibigay ko po ang prayer kay Pastor Arnel. Let us pray. Panginoon, salamat sa mga buhay na patutunan namin napakinggan. Sa oras na ito, maraming salamat po maging sa awitin. Makalangit ang mga mensahe, Diyos, namin dapat yan nabigay ng kalakasan, pananampalataya sa iyo. Salamat po, Diyos. Bigyan mo pa kami ng maraming pa buhay na patutunan upang malaman namin na nariyan ka, Panginoon, na lagi nagkagawa, lagi nagpaparamdam, lagi nariyan ka sa aming tabi, na gumagawa ng maraming himala, mga bagay na hindi namin alam. Na nariyan ka, Diyos, yung mga bagay na imposible sa amin, pero sa iyo ay walang imposible. Maraming pong salamat, Panginoon. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang prophet ko sa MC.
God bless you, Sister Pia, sa pagdala ng testimony leader. Purihin po ang Diyos, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat tayo ay lumalakas sa pamamagitan ng kabutihan na kung paano po ginagamit ang ating mga kapatiran upang ihayag yung mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang Diyos at patuloy po tayo mga minamahal sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay narito na sa pagbibigay, mga minamahal ko mga kapatid, na kung paano po bahagi po ito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Bago po tayo maghandog sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo ay babasa ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Malakias 3:10 hanggang 12. Sabi po dito mga minamahal ko mga kapatid, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Praise God. Pagpalain po ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino po yung gusto na buksan ng Diyos ng pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan? Taas po yung kamay. Amen. Praise God. Hallelujah. Ito po yung susi, mga minamahal ko mga kapatid. Kung susundin natin yung pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog, sapagkat ito po ay wala pang Biblia, sinusunod na po ito ng ating ninunong si Abraham. Praise God. Hallelujah. Kaya ang bagay na ito, pag ito po ay ating nasunod, malaki po ang mangyayari sa ating buhay, mga minamahal ko mga kapatid. Hallelujah. Mayroon pong pangako na ibubuhos niya yung pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Hallelujah. Purihin po ating mahal na Panginoon. Mayroon pong benepisyo tayong mararanasan sa ating buhay. Purihin po ating mahal na Panginoon. At sabi niya, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong mga lupa, ni malalagasan man ng bunga ng di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yan po, may proteksyon po tayo, mga minamahal ko mga kapatid. Kung sa proteksyon, mga minamahal, ibibigay po ng Diyos yan pag sinusunod po natin yung bagay na ito. Hallelujah. Pero pag hindi po natin sundin, wala po mangyayaring proteksyon, walang mangyayaring pagpapala. Ibig sabihin, ito yung susi ng pagpapala, mga minamahal ko mga kapatid. Hallelujah. At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad, sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yan po yung pangako ng Diyos. Ang Diyos po, kailanman po hindi kayang magsinungaling. Pag sinabi niya po, mangyayari po sa ating buhay, mga minamahal ko mga kapatid. Hallelujah. Kaya yung mga kadalagahan, kabinataan, may asawa, wala, try nyo ito, sabi ng Panginoon, subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Nagpapasubok po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya, kung try natin, sigurado tatalab po, mga minamahal ko mga kapatid, sapagkat pag nangako ang Diyos, mga minamahal, talagang susundin niya po yun, mga minamahal ko mga kapatid. Hallelujah. Nasa ating mga kamay yung susi, mga minamahal ko mga kapatid. Napakasimple lang. Pag kumita po tayo ng sa isang linggo ng 3,000, ang 10% po noon 300 po, kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kapatid. Hallelujah. Maliit po kung yung kukumputin. Kaya mapalad po yung mga tao marunong mag-compute, magbilang, mga minamahal, sapagkat pag ito pong
pagsunod ng ika-10 bahagi at handog, ito po ay masusunod natin, hindi natin makakalimutan. Hallelujah. Kung ibibigay natin ng maluwag sa ating puso, mga minamahal, mayroon tayong kagalakan, kasiyahan, mga minamahal ko mga kapatid. Hallelujah. Malulugod sa atin ang ating pinakamahal na Panginoon. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Kaya magkasama po talaga itong ika-10 bahagi at handog. Hindi po pwedeng magkakahiwalay, mga minamahal. Sapagkat sabi naman na nakasulatan, dalhin ninyo ang buong buo ang inyong ika-10 bahagi at handog sa kamalig. Hallelujah. Mga handog, mga minamahal ko mga kapatid. Mayroon tayong maraming klaseng paghahandog. Hallelujah. Yung ating talent, kung mayroon tayong talent, mga minamahal, magaling tayong kumanta, magaling tayong mag-gitara, handog yan natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating sarili na bilang haing buhay, banal, kaya-aya, na siyang nating katapatang pagsamba. Na kung paano po narito tayo, pinupuri natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ginagamit natin ang ating lakas, ang ating mga labi upang sambahin, purihin, dakilain ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Kaya, sabi po dito sa aklat ng 2 Korinto 9, 7 hanggang 8. Sabi po dito, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yan po mga minamahal. Mayroon tayong pagkukusa na kailangan tayo ay magbigay ng masaya, mga minamahal ko mga kapatid, na hindi sa pilitan, mga minamahal, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ngayon, pwede pa lang hindi magbigay. Pwede naman po, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya lang, magkakaroon po tayo ng problema, sapagkat sabi po dito sa 9, kung itataas po natin, datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Nakadepende po sa ating pagbibigay, mga minamahal ko mga kapatid. Hallelujah. Kumbaga, para tayo nagtatanim, mga minamahal. Minsan, pag tayo nagtanim sa lupa, pagpalay ang ating tananim, matagal po ang ani. Mga minamahal ko mga kapatid, nakadepende po sa ating pagtatanim. Hallelujah. Ganon din po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag tayo po ay naghandog ng mga ika-10 bahagi at handog, mga minamahal ko mga kapatid, unti-unti yun. Kailangan tuloy-tuloy tayo, hindi tayo pwedeng tumigil. Kailangan habang tayo nabubuhay, mga minamahal ko mga kapatid, gawin natin, sanayin natin yung ating sarili na ito po ay ating gagawin, sapagkat malaking bagay po ito, mga minamahal ko mga kapatid. Hallelujah. Subukin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Mangako tayo sa Diyos na kausapin natin siya, na gagawin natin ito at susundin, mga minamahal ko mga kapatid, sapagkat malaking bagay po ito sa ating buhay. Pag tayo po ay sumunod dito, ang trabaho, mga minamahal, tayo na lang po ang magsusurrender, sapagkat maraming trabaho ang darating sa ating buhay, mga minamahal ko mga kapatid, pag sinunod natin yung bagay na ito. Sabi po sa 9, sa 8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipagsagana sa bawat mabuting gawa. Yan po mga minamahal. Ang pagbibigay po ng ika-10 bahagi ay yan po ay mabuti, mga minamahal ko mga kapatid. Hindi po yan masama, mga minamahal. Hallelujah. Kaya noon pa mang panahon ni Abraham, wala pang Biblia, sinunod niyo na po yung ika-10 bahagi, mga minamahal ko mga kapatid. Ay kung pagsamahin natin yung ika-10 bahagi at handog, malaking bagay po, malaking impact po sa ating buhay, sa ating mga anak, yung mararanasan natin na pagpapalang pinansyal, pagpapalang
spiritual, lahat po ng pagpapala ay ibibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin pa ang Diyos. Kung ating pansinin, ang Diyos ay napakaraming angel, mga minamahal. Yan po yung magbabantay sa atin pag tayo po ay sumusunod dito, mga minamahal. Nangako ang Diyos na hindi niya sisirain yung bunga, ano man ang hawakan na ating mga kamay, mga minamahal ko mga kapatid, ay magiging pagpapala, mga minamahal ko mga kapatid. Hallelujah. Kaya, huwag po tayong magdamot sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, sapagkat malaking bagay po na kung paano po tayo ay nakakatulong sa gawain ng Diyos upang lumago po ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat po sa salita ng Diyos at pinibigay ko po ang isang awit para sa pagbibigay sa ating Brother Mark G. sa kanya po ang pagkakataon. Let us pray. Panginoon, salamat sa mga anak mo na magbigay, Panginoon. Pagpalain mo kanilang mga trabaho na magbigay, Diyos, sa gawa ng kanilang mga kamay sa mabuti, Panginoon. Salamat kami na magbigay sa iyo. Ito ang karating mga tulong sa gawain mo. Sa basang ito, Panginoon. Dalangin namin ng mga kapatid hindi ka mabigay. Pagpalain labis upang sa sunod na iyong gawain kami nakapag-alay sa iyo ng buong puso. Kami magamit sa kalalaman ng iyong iglesia. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, Brother Mark G, sa pagdala ng awitin para sa pagbibigay. Praise God, purihin pa ang Diyos. At tayo po'y darako na sa pagkinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit bago yun, tayo po ay awitan ng mga kabataan, mga minamahal ko mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sa kanila po ang pagkakataon. Yung mga kasalamat na
Hawak ng mic. Compress mo. Palangga, dikit ka dito, palangga. Yan, dito dyan. Dikit ka dito, palangga. Yan, dikit ka. Dikit ka dito, okay. Yan, very good. Perfect. Ang mga ibon
Praise God. Itaas mo rin yung inyong kamay. Dakilang Diyos, marami po salamat Diyos sa mga pagpupuri ng mga kabataan, Panginoon. At bilisingan mo Diyos yung Santong Espiritu magpapatuloy siyang gabay nila, Panginoon. At ikaw dakilang Diyos sa mga sa lahat ng mga bagay ng mga pagpupuri. Ingatan po Diyos yung mga bata nito, Panginoon, upang magamit mo sa iyong gawain. Magpalain sa kalakasang tao physical, maingatan mo Diyos sa ilalim sa lahat ng ulit karamdaman, Panginoon. Pinapasalamatan po namin, Panginoon, na ikaw dakilang Diyos ang patnubay. Bigyan mo Diyos sila, Panginoon, ang kaalaman para sumunod sa iyong kalitutun. Salamat po Diyos sa mga pagpupuri at paglilingkod nila, Panginoon. Nasa namin, Panginoon, na ikaw ang magbibigay ayos sa mga iyong Santo Espiritu, Panginoon. Pagpalain ang magpatuloy sa paglingkod, Panginoon, hanggang sila lumagod, lumaki, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na gamitin mo sila, Diyos, sa iyong mananagawain, Panginoon. Kaya po ingatan mo sila, Panginoon, pagpalain ang kaalaman, karunungan. Maraming po salamat o Diyos, tinatas mo namin. Pinupuri, pinapasalamatan, Panginoon, na ikaw ang aming patnubay sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless you, mga kabataan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. At tayo po ay narito na sa pinakamahalagang bagay. Pakikinig po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo sa pangalan po nating mahal na Panginoon bilang tanda ng paggalang sa salita ng Diyos. Hallelujah. At binibig po ang pagkataon sa ating Presbyter Danny Mapina sa kanya po ang pagkataon.